What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Umiiwas ngayon ang mga kasapakat dito sa Bicam matapos mabuking nga ang mga to. At dahil sa nagiging aware na ang taong bayan sa usapin ng bilyon na pondo, ayan mga kababayan, playing safe sila ngayon lalo na't malapit na ang eleksyon. At dagdag pa nga rito na itong si Tito Soto hindi maiwasang bolsyakin din itong si Stella Kimbo dahil sa pilit na pagtatakip niya sa Bicam, no, na kaysa isauli sa plenaryo para pag-aralin muli ang pondo, pilit na ipinasasampa mga kababayan. Pinaaproba itong kurakot na 2025 national budget. Grabe, sobrang kakapalan naman talaga. Kung kaya't ang pinakasolusyon talaga isampa na sa Supreme Court, no, tulad ng ginawa nila Congressman Ungab at PRRD para hindi na umusad pa ang balak na ikurakot ang mga pondo na nakablangko di umano. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, hustisya ang sigaw ngayon itong si Kadados sa ginawang pambabastos nga sa konstitusyon ng mga bangag. Lalo na nga dyan sa usapin ng Bicam kung kaya dapat kailangan na magkaisa na di umano ang lahat dahil kitang-kita na ang mga nauupo ngayon mga kriminal na dahil sa nagiging magnanakaw o kurakot ang mga ito. Nawala na talagang tiwala ang taong bayan sa kung sino mang politiko na kumakampi sa mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Halo-halo, pero they have one crime. Impeach si Sara Duterte. Yun yung ano nila. So lumalabas, parang funded yung impeachment na yan ng not only billions, trillions of pesos. No? So sila united for one cause. Tsaka na sila mag-aaway-away. Tsaka na mag-aaway-away na pagka nakuha nila yung gusto nila. Which is to neutralize Duterte. Mawala na yung Duterte ng pangalan sa political landscape. Kaya kung kayo, parang ginagawang tau-tauhan lang, doon kami galit. Ginagagawang Pilipino, hindi tama. That's why, kailangan magkaisa ang mga grupo na against sa corruption, not against the personality, against do sa issues. Pangak, droga, pagnanakaw, pagplunder sa bansa natin. Recently, yung 2025 budget, inaprubahan, pinirmahan, kahit blanco, ngayon pinapaliktad. Pinalalabo yung issue, ibang issue pinalalabas. Pinalabas pa yung aking inciting to sedition na hanggang ngayon wala naman yung kaso. Wala pa sa piskal So ano yun? Para tumahimik ako, para matakot. May offer na umalis ako, mag-backdoor ako, mag-asylum ako sa Malaysia. Hindi magago. So ngayon, ang dami nagpaplano. So kami, tinitignan namin yung overall. Kaya huwag kayo naiinip. Hintayin niyo yung hudyat ko kung lalabas ako o kung hindi ako lalabas. Ang kagandahan ng cool ako is it's the trait of a hunter, no? Alamin mo kung sino yung kalaban mo, sino yung kaaway mo, sino yung kakampi mo. So, nandun ako. Huwag kayo nainip. Kami nag-iisip kami. Right now, alam namin kung anong gagawin after na kunwaring magbago yung ihip ng hangin. Yun yung isang hurdle. Yung magsama-sama kayo, magbuklod-buklod kayo, tumayo kayo sabay-sabay sa hudyat, isa lang ang sigaw. BBM, wala ka na. We are terminating you. Kaming mga kababayan, we are terminating you. Tama ka doon. At sana wag lang si Bongit ang mapanagot dito, kundi pati itong mga butiki na magnanakaw na nasa Kongreso na nagiging source ng korupsyon sa ating bansa. Resign, meron pa siyang option Ako ayaw ko. Ano gagawin niyo? Ayaw ko. Pero kung BBM, you are fired. We are terminating you. And everyone supporting you, you are terminated. Ganun ba? That's the will of the Filipino people. Doon tayo. Pero yung ngayong style na yan, wala Hindi na respeto itong mga institusyon natin Hindi na katiwa-tiwala sila kung merong pagkatiting na kabaitan na natitira sa puso nila. Hindi, panay mga demonyo Kaya nga, ang mahalaga para sa akin, pagka sinabi ko lumabas kayo. Dito kayo na ipaglaban ang bansa natin. Yun yung mahalaga. Ngayon kami ang iniisip namin, paano kunyaring lumabas nga kayo o din nanalo kayo, nailagay ninyo yung ilagay nyo si
si VP. Kasi yun yung constitutional succession eh. Hindi pwedeng iba eh. Hindi pwede. Ang ano doon, yung team is si Inday, ang presidente. Kung kunyari, yan ang gusto ng karamihan, at yan talaga yung constitutional succession, ayaw ng tao sa droga, sa komunista, korupsyon, at abuso, yun yung mga issues eh. Na dapat tayong mga Pilipinong matitino, yun ang naintindihan natin. And then si Inday, no choice. Ngayon, kung gusto niyang linisin muna, magtayo siya ng, ng revolutionary government kung gusto niya. Magkaroon ng revolutionary council. Or hayaan niya ang isang transition, no? Yun yung Tsaka sana kapag nagkaroon na ng revolutionary government, ipasa na din ang parusang bitay sa mga kurakot na politiko ng managot naman. Ano sa tingin nyo doon mga kababayan? Kaya nga dapat yan, pag-isipan, hindi bara-bara. You do not want a repeat ng EDSA 1, EDSA 2 na wala lang, nagpalit lang, and then the same. Right now, kung lalabas kayo, kung lalabas ako, ang gusto natin mangyari, tapusin ang korupsyon once and for all. Maglagay tayo ng death penalty para yung korupsyon na yan tumigil. Ayusin natin yung political system natin para tumigil yung kagaguhan na yan. Ayusin natin yung AFP at PNP natin para mawala yung mga agam-agam na kanino ba sila talaga. No? Hindi nababayaran dapat ang AFP at PNP para lang sila sa taong bayan. All that is ideal, there's nothing wrong asking for that ideal because we have stated that in the preamble. Yun yung gusto natin. Ang gusto natin bansa ay matino. Hindi yung maraming droga, maraming rape, maraming kriminal, maraming mga nag-aaway-away, maraming nagnanakaw. Bilyon na ninanakaw, tahimik pa rin tayo. Iyak tayo na iyak. Once and for all, tapusin natin to. Kaya naman natin eh. All you have to do is stand up, go out, and say, itong gusto namin Pilipinas. Ngayon, ang kinakailangan, lahat ng mga groups na ayaw kay BBM at sa mga politikong abuso, you better stand up, you better unite. Hindi yung kanya-kanyang agenda. No, kanya-kanyang agenda kaya hindi magsasucceed. Samantalang itong kabila, may kanya-kanyang agenda sila. Pero payag sila, mag-unite muna sila. Tsaka na sila magpapatayan, tsaka na sila mag-aawayan. Ang mahalaga, tanggalin muna ang mga Duterte. Yun yung nila, yun yung game plan nila. Komunista, so far so good, hayaan mo sila mag-away, hayaan mo sila magbangayan. And then in the end, sila yung lalabas sa iniisip nilang 2025 election, nakapwesto lahat. And then madali na yan, impeach nila si Bongbong, na-impeach si Sara, impeach si Bongbong, pasok yung manok nila, si Tamba, and then eventually tanggalin nila si Tamba, si Uto-Uto eh. And then papasok ngayon yung kanilang manok. So, kung papansinin ninyo, yung mga sa lefties, kanya-kanya rin palapad ng papel para hindi sila maiwan, para yung relevance nila sa kanilang organization, sa CPP, NP, NDF, mapansin sila para sila yung aangat na magiging presidente or prime minister. The moment ma-install yung komunista, they will ask help from China. So kung titignan ninyo, binabaliktad nila yung yung narrative, ang pinalalabas na pro-China ang Duterte. Pero actually sila yung pro-China, ang kabila. So okay na magpapanin lang mga kababayan. Ginagago kayo. No, ginagago kayo. Ang FGF ang tatayo para sa inyo. Kung kinakailangan kaming lumitaw, lilitaw kami. Pero mahalaga, kayo mga kababayan ang magsabi. Sige, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat. Kontrahan days na talaga eh. Kasi midterm election, di ba? Diyan mo talaga malalaman lame duck na yung kung sino yung una mong hinimod ang puwet, no? Para mag-transition ka kung sino ulit ngayon ang sasamahan mo. Dahil nag-react naman ang isang Raul Manuel where he said na identified na pala eh, bakit hindi pa isinulat, bakit naging blanco pa, which is true. Yung sila sa loob nag-aaway-away ngayon, di ba? Kanya-kanyang iwas, kanya-kanyang takas, kanya-kanyang excuses para lang hindi madamay sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila. Kanya-kanyang bigay din ng dahilan kasi alam nila lahat sila sabit, lahat sila humipo. Kaya yung iba hindi na kumikibo. May kasabihan nun eh, lahat ng humipo, wag nang kikibo. Lahat ng humipo sa pera, lahat ng makikinabang doon o pinakinabangan yung pera patungkol doon sa bilyong-bilyong piso. Huwag na lang kayo kumibo, kung hindi, sasabi pa kayo. Ayun, because likely nga, sasabit kasi na-booking na eh, may pagkaka-booking nga. Ito, yung booking na, yung una kasi nilang attempt, yung booking na sila, iwas pa. Pero dahil matindi ang panawagan, Marlon, ang dami-daming nagsalita tungkol sa budget. Sobra? At di ba nakakatuwa nga isipin, bawat Pilipino ngayon, budget ang mukhang bibig.
Lahat nagiging budget experts eh. Not that it's not to parang hindi naman yung para ikakatwak mo yung taong nagsasalita tungkol sa budget. Nagkaroon kasi ng awareness, Marlon, na dapat talaga ang mamamayang Pilipino involved sa budget. Tama. Di ba? Tama. Not that Ano? Baka sumugod. Gusto mo ikalok? Hindi, baka biglang Hindi, gusto mo nga ikalok. Ipapatalo Ipapatalo ko sa'yo. Ay, Muning, go to Pamela. Tignan mo lumingon ka. Hindi, yung not that we are making fun of it, pero it's really the gratitude na nagkaroon ng expose, tapos everybody became aware and now everyone is talking about it. No? Correct. Tama Maganda ka. yun, no? Tapos naging aware sila dahil simpleng na ipaliwanag ng mga nag-expose, Marlon, ang proseso ng paggawa ng national budget. Yung lagi nating kinai-insecurean dati na overwhelming masyado yan pag-usapan kasi technical yan. Masyado malalim, no? Kasi pera yan, financial yan, and all. Di naman kami accountant, hindi naman kami ganito. Pero dahil yung mga simpleng steps na una sa lower house, tapos sa upper house, tapos nagkaroon ng BICAM, tapos sa I-reconcile BICAM, nila, di ba? para mag-reconcile, magkakaroon ng bill, yung bill na yun kapag pinirmahan, magiging Batas General na. Appropriations Act, batas na siya. So, yun nga ang usap-usapan ngayon. Pero, alam mo yun, yung iwas nila, hindi na sila nakaiwas. Bukod Wala doon, namang- hindi na nakaiwas. Bukod doon, sila nagkakabuhol-buhol na rin mga pinagsasabi nila. Diba? And pagsalita ni Teacher Stella, Oh my God. bigla naman siyang binoljak ni dating Senate President Tito Soto. Na ang sabi, di ba? Ano eh, ba? pagka may question- Particular ba si Tito Soto na ang pinatutungkulan niya is Teacher Stella? Wala naman naman iba siyang pinatutungkulan doon sa kanyang pahayag kundi si Stella Kimbo lang. Mm-mm. Ang sabi pa nga, kailangan talaga pagka may problema doon sa BICAM, ibalik mo sa plenary. Ibalik mo sa Correct, plenaryo. yan. At yung ministerial na yan, hindi ubra yan. Lalo yung sinasabi ni Teacher Stella na yung pag-fill in ng mga technical staff ay dahil lamang sa mga typo error. Dahil lamang ang laking pagkakamali. Itong teacher na to, hindi ko alam kung sino ba ang ginagawang bobo ni Teacher Kimbo ba o siya na mismo ang mukhang lumalabnaw na. Alam mo, Marlon, ang typo error, sinasabi natin, halimbawa, ang spelling AE, Mhm. inuna mo ang EA, Mhm. di ba typo yun? Mm. Another grammatical error din na sinasabi, kung ang dapat mo ginamit was, ay is, ang Is. nailagay mo was, Preposition yung noun mga yan. preposition, yung mga ganyan. Oo. Error yun, oo. Pwedeng galawin yun ng staff because nakasaad naman yun doon sa omnibus na pwede nilang gawin. And let's say, nag-print out ka, and then yung huling print mo, alam mo yun, naghikahos na yung ink ng computer mo, pwede mo Pwede ngayong pa rin. i-reprint yun. Or yung Pwede. pagkaka-print mo, nabutas yung papel dahil sa printer, i-reprint mo yun, pwede mong gawin yun. Correct. And when we say typographical error, Marlon, ito ay errors na unintentional. Hindi mo sinasadya. Maaring sa pagtatype mo, alam mo yung pagod na ang mata mo, mali-mali na ang Na-overlook. spell, na-overlook mo. But, to set a blank there and leave a blank there, that is deliberate mistake. Correct. Yun Tama. ay sinasadya mo. Yun ay, kung maaaring sa isip mo, i-blank Correct, Miss Pam. Intentional talaga ang pagblanko dyan, no? Dahil ang target talaga nila na limasin, ang pondo na para sa mga local farmers natin. Ganyan kawalang awa, no? Ang mga buwaya sa loob ng Malacanang. ko mo muna yan, babalikan natin. Pero, intentional mong ginawa na nag-leave ka ng blanco doon. Hindi siya pwedeng sabihin. Meron bang typo error na 28 yung blank items? Oo, yun yung Diba? sinasabi natin. 28 yung blank items sa 13 pages? Hmm. Paano nangyari yun? So lahat na lang typo error. Itong si Teacher Stella, kung estudyante ko to, Ano, hindi lang bagsak to. Hmm. Kick out pa to, abutin. Kick out to, ha? Ako hindi. Hindi ano? ko siya i-kick out. Kung walang contempt sa paaralan, iiwan kita sa grade 6. Kahit nagdalaga na yung mga kasama mo. Kala ko papa-squatin mo. Nag-college na, Go in grade the 6 front ka pa and rin. squat. Nakaka-visit yung O kaya ganyan. ipe-face the wall mo. Face the wall. Ay, hindi nga lang face siguro eh. Parang Tapos siguro. utog mo ulo, toy. Ano yan? Yung sinasabi mo pag nasakit ang ulo ko sa HQ. Tog mo doon. Ano yan? Tog mo doon. Tog mo ulo mo doon. Lolo Joe. Nandalas ko kasi akong mag-migraine sa HQ dati sa sobrang pagod. Sobrang diba? pagod. Tapos yung gabi, lagi na tayong gabi umuwi, sobrang aga naman pumapasok. Tapos yun po ang payo ni Marlon, Tugmulo doon. Tugmulo doon. Tugmulo Sabi ko, ano yun? Wisit, untog mo ulo mo doon. Yun ang gusto natin gawin sa mga kawatan na yan na nasa loob ng Kongreso, Marlon. Pero ginagawa natin biro, no? Ang maganda rito,
talagang seneryoso na ngayon ng grupo ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Sid Ungab yung pagsasampa ng kaso sa Supreme Yung Court. petition, no? Petition. Oo. Alam mo Marlon, ang nakakatuwa nga kay Congressman Sid Ungab, wala siyang ibang inisip na pwede niyang makatulong dito sa expose na to kundi ang Maisog Group. Correct. And Diba? speaking of Oo. Maisog Group, happy first anniversary po sa Hakbang ng Maisog. Ikaw ang unang-una doon sa ano, you know? Nung January 28, 2024, nandun ka na eh, no? No, 2024? Oo. Oh, 2024. Oo, nandun na In-heads up ako. mo ako ng, psst, nasa abroad pa yata ako. Oo. Psst, sabi mo, Confi, pinatawag sa Davao, si ABR, Oo. Kasi sa Kasama- tinatawag siya. kasama ako. Oo. Wait talaga, sabi ko, ano yan, okay yan. Kasi ito pa yung nakikiramdam pa tayo ng sitwasyon ng mga panahon na yun. Eh, no? Mm. Tapos pagdating nyo ron, kwento mo konti pa, medyo, ano lang tayo. So pagdating namin doon, ano kami sa ano nga yung hotel kung saan natin in-interview Si Kong Brian, no? Kong Brian. Well, doon sa hotel na yon, pagdating ni Attorney Vic Rodriguez, syempre nandun lang ako sa likod niya, di ba? Nung nauna siyang ganyan, alam mo yung parang Red Sea na nahati, nag-giveaway ang tao. Tapos every time na magsasara niya, yung parang ng zipper, every time na pupunta siya, magsasara yung mga open lines, sumusunod sa likod niya. Tapos yung buzz, yun yung bulong na naging, anong escalation ng ganon? Ingay, naging panawagan. Yung mga ganon na parang si Attorney, yung may, Basta umalingaw nga. oh, hanggang sa umalingaw nga na si Attorney Vic, si Attorney Vic, si Attorney Vic, si Attorney Vic yun. Yung ganun hanggang sa nakapasok siya doon sa function room kung saan ginawa ang unang-unang leaders forum, Marlon, Ng Hakbang ng ng Maisog. hakbang ng Maisog. And also that was the very first time na nakita ko together ang isang Attorney Vic Rodriguez at Mayor Baste. Doon din nagsalita ang isang Mayor Baste sa entablado na sinabi niya that Marcos, you are lazy. Doon niya agad Oo, sinabi doon yun. niya sinabi yun. Okay. Tapos doon ko rin nakita yung yung pagsasalita niya, maisog na talaga. For you to call out the president of this country and tell him that he is lazy, he doesn't have compassion. Yung he lacks compassion and that he must resign. Coming from Enio Pike Mayor? Yes. Iba yun. Dun eh. Iba yun. Yun yung talagang tunay na maisog. Tapos sinundan ng isang Attorney Vic Rodriguez at doon ay una niyang pinahayag ang hindi na niya pagsang-ayon sa mga nangyayari sa administrasyon. Kasi ang unang issue nung January 28, sa pagkakaalam ko, ito yung People's Initiative na isinusulong. Na nilalabanan. Oo. Sinusulong ng administrasyon na nilalabanan ng Hakbang ng Maisog. ng Maisog. Kahit alam mo ba, Pam, nung una pa lang, mahilig na sa blanco to mga to. Mahilig na sa fill in the blanks to mga to. Kasi doon sa People's Initiative, doon sa huwad na People's Initiative, hindi ba nagpapatawag sila ng ng mga tao, mamimigay ng ayuda, tapos papipirmahin sa isang blankong papel at pinalalabas Galing mo dyan. na itong mga taon to ay umaayon sa pagbabago ng saligang batas. Yes. So Correct. noon pa, nagpauso na sila ng fill in the blanks at ito, nag-level up sila. Ang fill in the blanks ngayon sa bilyong-bilyong pisong halaga na. Ang budget. Oh, Yung grabe fill in to. the blanks nilang yun, Marlon, clueless din ang mga tao. At maikukumpara mo yung cluelessness ng mga tao sa ngayon. Tama, no? Walang kaalam-alam ng mga pumirma dun para pala sa isinusulong na People Initiative nila Tambali sa Bonget. Grabe talaga mambudol. Na ngayon, pati itong Bicam, no? O Pondo, ganyan din ang gagawin. Hindi pwede yun. Yung sinisisi nila ng mga staff na Correct. maaaring pwede nilang sisihin or pwede nilang ilaglag pagdating ng huling Hindi malayo. Yes, Hindi na malayo. huling pagkakataon Hindi na malayo. itong petition na to ay mag-push through. Hindi malayo. At lalo ngayon, nasa Supreme Court na yan. At kapag sana, no? At naniniwala tayo sa hustisya. Naniniwala pa rin tayo sa kredibilidad ng kataas-taasang hukuman na sana agad-agad ay magpalabas sila ng temporary restraining order para hindi maipatupad itong 2025 national budget. Actually, Marlon, kung iisipin mo, nakakatakot, no? Bakit? Budget yan eh. Pam? Pera ng bansa Oo, yan nakakatakot pag hindi agad naagapan. Kaya nga Oo, inaagapan. yun yung ano, Ang daming mga nagsasalita, di ba? Pagka nagsasalita TikTok si Attorney Vic, lagi niya sabi, hindi ka magsampa ng kaso. O, ayan na po, mga kamote. ang pagsasampa ho ng kaso ay hindi overnight. Correct. Ito ho ay talagang pinag-aaralan at kinukonsulta ang mga tao may alam talaga sa batas. Correct. At tong grupo ni Attorney Vic sa kanikong Ungab, hindi ho ito yung katulad nyo na panayang EJK nyo laban kay PRRD, pero 9 years na. Wala pa rin kayong sinasampang kaso laban kay PRRD. At ilang taon na rin, 3 taon na rin, wala pa rin kayo sinasampang kaso laban kay Vice President Sara Duterte, kundi ang ginagawa nyo, puro propaganda. Ito pong Nakakasama- ginagawa ni Attorney Vic, hindi ho propaganda.
minumulat niya lang ang mamayang Pilipino patungkol sa kabuktutan ng pamahalang ito at kasabay ng Correct. pagmumulat na ginagawa niya, nagsasampa na ho sila ng formal na reklamo. Ayun, kasi hindi naman para tayo ang magkwento kung ano naman yung talagang hakbang na ginagawa nila. Correct. Marami kasi tayong nababasa sa comments na ganun, Marlon, pero it is not our story to tell na pangunahan sila. Lagi naman tayong may respeto sa ganun. Pwede natin basahin yung isa pa kung okay yung sa'yo. ano, At yun na nga no, mga kababayan, narinig natin itong dalang balita nila Kadado, Miss Pam at Sir Marlon. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.